15 inventors na pinatahimik at pinatay matapos nilang maimbento ang kakaibang bagay. Welcome back sa Arvin Polo TV. Ilan lamang sa mga bagay na tinatamasa natin sa kasalukuyan ay bunga ng mga pagsusumikap ng ating mga inventor ilang taon na ang nakakalipas. Tulad ng telepono, machine, kuryente at marami pang iba. Pero ang nakakalungkot ay marami pa din talagang mga gahaman noon pa man. Pero paano ko nasabi? Sapagkat karamihan kasi sa mga magagaling na inventor ay pinapatay dahil nakagagawa sila ng mga hindi pangkaraniwang bagay na tutulong sa mga tao sa hinaharap. At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 15 inventors na pinatay dahil sa kanilang mga inbensyon. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, Nikola Tesla. Si Nikola Tesla ay isang inventor na nagmula sa Serbia. Kinilala siya bilang isa sa mga pangunahing pioneer sa pag-unlad ng kuryente at electromagnetism. Ang kanyang mga nagawa ay mayroong malaking impluensya sa paggamit ng alternating current o AC sa mga gamit tulad ng radio, radar at wireless communication. Si Tesla ay ipinanganak sa Smiljan, Croatia na nooy bahagi ng Austro-Hungarian Empire. Nag-aral siya sa Graz University of Technology sa Austria at pagkatapos ay nagtrabaho siya sa telephony at engineering bago lumipat sa Paris. Samantala, noong 1884 ay lumipat siya sa New York City at nagtrabaho kay Thomas Edison, ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan patungkol sa electrical systems na kung saan ay mas pabor si Tesla sa AC kaysa sa direct current o DC na siya namang sinusuportahan ni Edison. Sa katunayan, isa sa pinakamahalagang kontribusyon ni Tesla ay ang pag-develop ng AC induction motor at transformer na kung saan ay nakakatulong ito upang mapadali ang ligtas at maayos na distribusyon ng kuryente kahit sa malayong lugar. Ngunit noong 1891 ay nagbukas si Tesla ng sarili niyang laboratory kung saan siya nagsagawa ng maraming experiments patungkol sa wireless lighting at iba pang mga electrical devices. Ang Colorado Springs at Wardenclyffe Tower ay ilan sa mga sikat na experimental site ni Tesla kung saan dito niya sinubukang mag-develop ng technology na magpapahintulot sa wireless transmission ng kuryente at komunikasyon. Sa makatuwid, kahit na marami siyang nagawang mga invention ay namuhay pa rin si Tesla sa kahirapan noong mga huling taon ng kanyang buhay. At namatay siya ng mag-isa sa kanyang kwarto sa New Yorker Hotel noong 1943. Number 2, Rudolf Diesel. Si Rudolf Diesel ay isang German inventor na kilala dahil sa pagkakaimbento niya ng diesel engine. Ipinanganak siya sa Paris, France, ngunit lumipat din sa Germany kasama ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa dahil sa nangyaring Franco-Prussian War noong 1870. Nag-aral siya ng engineering sa Royal Bavarian Polytechnic of Munich na kung saan ay dito rin siya nagtapos bilang isang pinakamahusay na estudyante sa loob ng kanilang klase noong 1880. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nagtrabaho si Diesel sa isang kumpanya na gumagawa ng refrigeration at heating systems. Dito ay nagsimula siyang magsagawa ng mga experiments kung paano makakabuo ng mas mahusay na engine. Samantala, noong 1892 ay nakapag-file siya ng patent para sa kanyang idea na isang new rational heat engine na maaaring gamitan ng kahit anong uri ng fuel. Samantala, ang diesel engine ay nagpapakita ng mas maraming benepisyo kumpara sa ibang mga engines dahil sa pagkakaroon nito ng mataas na thermal efficiency. Kaugnay nito, ang unang successful diesel engine ay nagawa at ipinakilala noong 1897 sa Augsburg, Germany. Dahil dito, ang kanyang invention ay mabilis na kumalat at ginamit sa iba't ibang mga sasakyan at maging sa mga planta ng kuryente. Sa kabila nito, hindi naging maganda ang buhay ni Diesel. Nakaranas siya ng financial difficulties at noong 1913 siya ay biglaang nawala habang nasa biyahe patungong England. Subalit, nahanap ang kanyang katawan sa North Sea ilang araw ang nakalipas. Number 3, Stanley Meyer. Si Stanley Meyer ay isang inventor mula sa United States. Nakilala siya dahil sa isang kontrobersya na kung saan ay sinasabi niya na nakagawa siya ng water fuel cell. Ito ay isang device na nagpapatakbo ng sasakyan gamit ang tubig. Ipinanganak siya noong August 24, 1940 at namatay naman noong March 20, 1998. Ayon kay Meyer, maaaring hatiin ang mga molecules ng tubig upang makabuo ng isang gas na tinatawag niyang hydroxy
na kung saan ito ay isang pinaghalong hydrogen at oxygen na nabuo sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na electrolysis. Samantala, ang invention ni Meyer ay tinanggihan ng maraming eksperto at ang kanyang mga patents ay na-criticized dahil malabo daw ito at hindi naglalaman ng sapat na detalye. Sa korte ay nabigo rin si Meyer na patunayan na ang kanyang device ay gumagana ng maayos. At sa isang pagkakataon ay napatunayan siyang nagkasala ng gross and egregious fraud sa isang kaso na inihain ng dalawang negosyante. Subalit, sa kabila ng pagtutol ng ilang mga scientists, si Meyer ay mayroon din namang mga taga-suporta. Ang kanyang biglaang pagkamatay noong 1998 ay maaaring dahil sa isang aneurysm na nangyari sa isang kainan. Number 4. Royal Raymond Rife. Si Royal Raymond Rife ay isang American scientist at inventor. Ipinanganak siya noong May 16, 1888 at nakilala dahil sa pagkakaimbento niya ng isang microscope na may mataas na resolution at dahil din sa kanyang mga ginawang experiment tungkol sa paggamit ng mga radio frequency upang patayin ang mga bakterya. Subalit, ang kanyang mga naimbento ay naging kontrobersyal at hindi ganap na tinanggap. Samantala, noong 1920s ay naimbento ni Rife ang universal microscope. Gamit ang microscope na ito ay sinabi niya na nakakita siya ng mga living virus na hindi pa natutuklasan gamit ang mga karaniwang microscope noong panahong iyon. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aralan ni Rife ang isang theory na nagsasabi na ang bawat sakit ay may kanya-kanyang frequency at maaari itong mamatay sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga frequencies. Ang teknolohiyang ito na tinawag niyang beam ray ay sinubukan noong 1934 sa mga clinical trials sa mga pasyente na mayroong cancer na kung saan ay naiulat na ang ilang mga pasyente ay gumaling. Sa kabilang dako, ang kanyang mga pag-aaral at mga resulta ay hindi kailanman na i-publish sa mga peer-reviewed na medical journal bagkus ay naharap pa siya sa matinding pagtutol mula sa mga medical professional at malalaking pharmaceutical companies. Si Rife ay namatay noong August 11, 1971. Number 5. Eugene Franklin Malov. Si Eugene Franklin Malov ay isang American scientist, engineer at author. Ipinanganak siya noong June 9, 1947. Mayroon siyang PhD pagdating sa Environmental Health Sciences mula sa Harvard University at bachelor's degree sa Aeronautical at Astronautical Engineering mula naman sa Massachusetts Institute of Technology. Si Malov ay naging kilala dahil sa kanyang pagsisikap na itaguyod ang cold fusion. Ito ay isang uri ng nuclear reaction na maaaring mangyari sa room temperature. Ito ay nagpapahintulot sa paggawa ng maraming energy na may kunting radioactive waste. Naging tagapagsalita siya tungkol sa cold fusion matapos ang pagsasagawa ni Martin Fleischmann at Stanley Pons ng ilang experimentations na kung saan ay sinabi na nakalikha sila ng energy sa pamamagitan ng prosesong ito. Samantala, maraming iba pang mga scientist ang hindi nakagawa ng ganong proseso kung kaya't nagdulot ito ng pagdududa sa larangan ng science. Bukod sa cold fusion, pinamunuan din ni Malov ang New Energy Foundation at nagtatag rin siya ng Infinite Energy Magazine na gumagawa ng mga articles tungkol sa unconventional energy sources. Ang kanyang libro na pinamagatan niyang Fire from Ice ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa cold fusion at ito ang nagbigay sa kanya ng mas malawak na pagkilala. Ngunit noong May 14, 2004 ay pinatay siya sa labas ng kanyang childhood home sa Norwich, Connecticut. Ito ay nangyari habang siya ay naglilinis ng kanyang bahay pagkatapos ng isang eviction. Maraming nagsasabi na maaaring konektado ito sa kanyang trabaho. Number 6. Philip Rice. Si Philip Rice ay isang mahalagang tao sa kasaysayan ng technology dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng telepono. Ipinanganak siya noong January 7, 1834 sa Gelnhausen, Hesse-Kassel na ngayon ay tinatawag ng Germany. Isa siyang physics at natural philosophy teacher sa Garnier's Institution sa Friedrichsdorf na kung saan dito siya nagsagawa ng kanyang mga experiments patungkol sa pag-transmit ng tunog sa pamamagitan ng electricity. Samantala noong 1861 ay ipinakilala ni Rice ang kanyang naimbento na tinawag niyang telephone sa Physical Society of Frankfurt. Ang kanyang device ay batay sa idea na ang vibrations ng mga tunog ay maaaring gayahin sa pamamagitan ng isang electric circuit. Bagamat itinuturing na makabago ang kanyang ideya,
Ang telepono na naimbento ni Reyes ay hindi naging perpekto dahil hindi nito nagawang likhaing muli ang lahat ng tunog ng malinaw at maayos. At ito ay nagresulta upang hindi maunawaan ng malinaw ang mga salita. Samantala, maraming eksperto sa panahong iyon ang nagduda sa kanyang naimbento. Ngunit ito ay naging mahalaga sa pag-unlad ng mga technology na may kaugnayan sa communication. Gayon din si Reyes ay namatay noong January 14, 1874 sa edad na 40. Number 7. Gary Kildall. Si Gary Kildall ay isang American computer scientist at businessman na kilalang-kilala dahil sa pag-imbento niya ng operating system na control program for microcomputers noong 1974. Ipinanganak siya noong May 19, 1942 sa Seattle, Washington. Si Kildall ay isa din sa mga unang nagpakita ng konsepto na ang mga personal computer ay maaari ding gumamit ng disk operating systems. Samantala, si Kildall ay nag-aral sa University of Washington kung saan niya nakuha ang kanyang bachelor's degree sa mathematics. Dagdag pa dito, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Washington hanggang sa makuha niya ang master's degree sa computer science. Pagkatapos nito ay nagtrabaho din siya bilang isang consultant sa Intel na kung saan ay dito siya unang nagkaroon ng idea para sa control program for microcomputers habang siya ay nagtatrabaho sa pagbuo ng software para sa Intel's microprocessor chips. Gayon din, ang control program for microcomputers ay naging isa sa pinakaunang operating system na ginamit sa mga personal computers. Samantala, dahil sa tagumpay nito, si Kildall ay na-motivate din upang magtayo ng kanyang sariling kumpanya na tinawag niya na Digital Research Inc. Maliban dito, si Kildall ay kilala rin dahil sa kanyang naging contribution sa pagpapaunlad ng Graphics Environment Manager. Ito ay isang graphical user interface na nagbibigay ng mga user-friendly graphics para sa mga personal computers na gumagana sa control program for microcomputers at sa iba pang operating systems. Subalit, si Gary Kildall ay hindi nakatanggap ng malalaking award tulad ng ibang mga pioneer sa computer industries tulad ni Bill Gates dahil sa mga legal issues na kanyang kinaharap at ng kanyang kumpanya. Namatay siya noong July 11, 1994 sa edad na 52 dahil sa isang aksidente. Number 8. John Bedini. Si John Bedini ay isang American electric technician, audio engineer at businessman. Siya ay kilala dahil sa kanyang Bedini Simplified Schoolgirl Motor at sa kanyang theory tungkol sa pag-recharge ng mga lead-acid batteries sa paraang mas matipid at epektibo. Ang Bedini SG ay unang ipinakilala sa publiko noong 2000. Ito ay isang uri ng magnetic motor na gumagamit ng isang simpleng circuit para ma-rotate ang isang flywheel gamit ang mga permanent magnet. Samantala, ito din ay itinuturing na isang experimental apparatus upang ipakita ang mga principles na mas mataas ang energy output kaysa sa energy input. Bukod dito, si Bedini ay nagkaroon din ng contribution sa mga konsepto ng radiant energy. Ayon sa kanila, ang energy na ito ay mas mahusay kaysa sa karaniwang electrical energy. Ngunit ayon din naman kay Bedini, ang radiant energy ay maaaring makuha at magamit sa pamamagitan ng mga special designs ng mga electrical circuit. Gayon din, si John Bedini ay aktibo rin sa pagbahagi ng kanyang mga kaalaman sa pamamagitan ng pag-publish ng maraming manual at pagsasagawa ng mga workshop na nagtuturo sa mga interesadong individual kung paano itayo at subukan ang kanyang mga theory at device. Subalit ang kanyang mga theory at technology ay patuloy na nagiging controversial at hindi tinatanggap sa mainstream science. Sa kasawiang palad, si John Bedini ay pumanaw noong November 5, 2016. Ngunit ang kanyang legacy at mga idea ay patuloy na pinag-aaralan at sinubukan ng maraming tao sa buong mundo. Number 9. Victor Schauberger. Si Victor Schauberger ay isang Austrian forest caretaker, naturalist, philosopher, inventor at biomimicry experimenter. Kilala siya sa kanyang unique perspective tungkol sa tubig na kung saan ay pinag-aralan niya ang mga katangian at kahalagahan nito sa natural environment. Gayon din ay naniniwala si Schauberger na ang natural movement at structure ng tubig ay nagbibigay daan upang maunawaan ang energy na nagmumula dito at maging ang mga natural process nito. Sa kanyang mga experimentation ay pinagtuunan niya ng pansin ang mga spiral at vortex movement ng tubig na ayon sa kanya ay ito ang nagpapanatili ng energy ng tubig.
Dahil dito, si Schauberger ay bumuo ng iba't ibang technology na kung saan ay ginaya niya ang mga natural process ng tubig, kabilang dito ang sikat na implosion turbine. Subalit, ang kanyang mga theory at invention ay itinuturing pa rin bilang controversial. Samantala, noong panahon ng World War II ay pinilit si Schauberger na magtrabaho para sa Nazi Germany na kung saan ay pinag-aralan niya ang mga advanced technology na ginagamit ng militar at kabilang dito ang posibleng paggawa ng isang flying saucer. Ngunit pagkatapos ng digmaan ay dinala naman si Schauberger sa United States na kung saan ay pinilit din siyang magtrabaho sa mga projects na may kaugnayan sa kanyang mga invention at theory. Dagdag pa dito ay nakaranas din siya ng maraming paghihirap gaya ng pagkuha ng kanyang mga gawa at invention nang walang pahintulot mula sa kanya. Number 10. Wilhelm Reich. Si Wilhelm Reich ay isang Austrian psychoanalyst at kilala din dahil sa kanyang controversial theory at experiment tungkol sa psychosexuality at body energy. Ipinanganak siya noong 1897 sa Austro-Hungarian Empire na ngayon ay tinatawag na Ukraine. Samantala, noong 1922, siya ay naging isang prominent member ng Vienna Psychoanalytic Society matapos siyang maging estudyante ni Sigmund Freud. Pinag-aralan din ni Reich ang konsepto ng libidinal energy na kung saan ay ito ang nagsilbing foundation ng kanyang theory na orgone energy. Ayon sa kanya, ito ay isang physical energy na makikita sa lahat ng bagay at responsable din ito sa ilang physiological at psychological phenomena. Dagdag pa dito ay binuo din niya ang orgone accumulator. Ito ay isang aparatus na nakakapag-store at naglalabas ng orgone energy upang gamutin ang iba't ibang sakit katulad ng cancer. Subalit, ang theory na ito ay hindi tinanggap ng mainstream scientific community at sa halip ay itinuring bilang pseudoscience. Samantala, noong 1939 ay lumipat si Reich sa United States kung saan ay dito niya ipinagpatuloy ang kanyang trabaho sa orgone. Gayon din naman ay nakatanggap siya ng maraming criticisms mula sa medical at scientific communities. Kaya noong 1956 ay ipinag-utos ng US Food and Drug Administration na sirain ang kanyang mga publication at research equipment na may kinalaman sa orgone. Noong 1957 ay pumanaw si Reich sa bilangguan. Number 11. Thomas Townsend Brown. Si Thomas Townsend Brown ay isang American physician na kilala sa kanyang mga research tungkol sa electrogravitics at electrokinetics. Ipinanganak siya noong March 18, 1905 sa Zanesville, Ohio. Samantala, noong siya ay 11-year-old pa lamang, ay nagsimula na siyang gumawa ng mga experiments sa mga electric charge at gravity. Dahil dito ay natuklasan niya na ang mga electrically charged na mga bagay ay maaaring magpakita ng kakaibang behavior sa gravitational field. Nagtapos siya sa Kenyon College noong 1922 at kalaunan ay nag-aral sa California Institute of Technology at sa Denison University, kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang research. Gayun din, noong 1920 ay binuo ni Brown ang kanyang mga theory at experiment na tinatawag niya na Biefeld-Brown effect. Ito ay isang phenomenon na nagpapahiwatig na ang electrical charge at gravitational force ay maaaring magkaugnay. Ipinakita din niya na kapag inilagay sa isang high voltage ang isang asymmetrical capacitor, ay maaari itong lumikha ng isang puwersa na mas malakas sa gravity. Subalit noong 1950 hanggang 1960 ay ginugol ni Brown ang kanyang oras sa pagtatrabaho sa iba't ibang military projects at sa mga private sectors. Dagdag pa dito ay marami din sa kanyang mga idea at experiments ay nanatiling controversial at hindi pa ganap na na-validate ng mainstream science. Sa kasawiang palad, si Thomas Townsend Brown ay pumanaw noong October 22, 1985. Number 12. Lester Hendershot. Si Lester Hendershot ay isang inventor mula sa Amerika na naging kilala dahil sa pagkadiskubre niya sa isang device na nakakagawa ng electricity nang hindi gumagamit ng kahit anong electric devices. Ang device na ito ay tinawag niya na Hendershot Generator. Ayon sa kanya, ang aparatus na ito ay kumukuha ng energy mula sa magnetic field ng Earth. At ito din ang dahilan kung bakit nakakalikha ito ng kuryente nang hindi nangangailangan ng gas o anumang chemical. Samantala, ang Hendershot Generator ay pinakilala sa publiko noong 1928
At sinabi din ni Hendershot na maaari itong magbigay ng sapat na energies upang patakbuhin ang isang eroplano. Dagdag pa dito ay nakatanggap din siya ng mga criticisms mula sa maraming scientist. Gayun din, ang Hendershot generator ay itinuturing nila bilang isang uri ng perpetual motion machine na kung saan ay salungat ito sa thermodynamics laws. Sa kabila ng mga kontrobersya ay nagpatuloy si Hendershot sa pag-develop at pag-promote ng kanyang technology.